Jesus Maria Joseph, maghintay lang kayong mga bulagsak. Napakalaki ng daan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Will Santiago ay napakiyaman. Hindi niya alalahan. Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Galing sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Pinalulugod ko po kayong magkilalang lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak kong makita mo ang isang matalik na kaibigan ng aking. Mukhang nagkamali ako. Patawad po, Padre. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra. 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ay tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, Andre? Ang wala niya, Victorina. Kahit kailan hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo kung Ginoo, ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan ng ating kultura ng isang bansa ay nakalimutan ko na rin ang magandang kong alaala sa bansang iyon. Kung gayon na isa kang bulag na hangal, bakit ka pa nag-aaksayin ng pera sa pagpunta ng Europa? Kung wala ka namang nagustuhan, ang iyong mga napag-aralan ay alam naman din ng kahit sinong mag-aaral sa akin na tanongin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan din ang pakikitungo sa aking noong bata pa at mukhang hindi siya nagbabago. Salamat na rin sa kanya dahil nagugunit ako ang mga plano. Ang kanyang reverensya ay madalas dumadalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkainan ng aking ama. Diyos ko, sa umalang ito ay parang pangarap na ako ang itong taon ko sa Espanya. Busog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. O siya, iwan ko muna kayong magama at mag-aayos pa ako sa kusina. Hindi na yata may lumabagabag sa iyong kalooban, ha? Meron na po ba? Wala na naman, Iha. Magpapasalamat lamang ako sa Panginoon at biniliyaan tayo ng mahalos na buhay. Mabuti pa ay matulog na kayo, Ama. Panigurado ay pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Magandang araw, Tia Isabel. Nandyan po ba si Maria Clara? Ay, nandiyan sa loob. Halika, halika. Maswerte ako na ipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro marahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa iyong bansang mapuntahan. Naintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas. Paalam, aking minamahal. Diba kung saan banda ang puntod ng aking ama? Yung krus na tinaniman ng mga halaman. Opo, yun niya po. Sinunog ko na po. Sinunog? Po, pinasunog yun ng kurang malaki. Bakit tinukay ang bangkay ng aking ama? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insek.
totoo ba na ikaw ang nag-utos na ilipat ang libingan ng aking ama sa libingan ng mga incheck? Hindi ako totoong nagutos. Si Padre Garote ang totoong nagutos na ilipat ang iyong mga sa libingan ng mga itik. Crispin, silayan mo naman huwag ng tali. Kaya naman tayo sa inabatayan na tayo. Di ba pa ng kampana? Hindi pwede. Papagalitan tayo hindi si Kristan Mayor. O alam ka ano sa oratory ngayong buwan. Mga dalawang realis na lamang, Crispin. O kasaway na bata, kahit ilang buwan natin nagawa sa ating simbahan. Ikaw ba si Leo? Umumulta ka ng dalawang realis dahil sa hindi magandang tulog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8, kundi alas 10 na gabi. Ngunit, huli naman ng gwardiya. Wala akong pakialam. Sumasagot mo pa. Ikaw, Crispin, hindi ka makakawin hanggat hindi mo binabayaran ang iyong ninakaw. Wala akong ninakaw na taitan. Wala akong ninakaw na taitan. At sumasagot ka pa, ito sa'yo. Ito po! Huwag po! Hawak po kayo! Huwag mo akong pigilan. Nako, siguradong matutuwa ang mga anak ko sinunda akong ulam. At nagkikita ko na ang gutom na gutom sina Basilio at Crispin galing sa simbahan. Hindi mo malang ba hintayin ang pagdating ng mga bata? Inang! Sus Maria, sa balong nangyari sa'yo, Basilio? Wala ako lang. Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa. Hindi na rin sa gusta na si Christine. May dala ko akong gulay para sa inyo. Hindi ilagay mo na ako. Saan mo? Kahit saan. Ibig ko sana makausap ang kura. Hindi pwede, may sakit ang kura. Kumusta ba yun eh? Alam ng lahat na sa iyong bahay. Basilio lang buwa nga sa bahay. Ngunit si Christine ay naiwan niya. Ibig ko sana siyang makita. Umalis ka na, wala ka dito si Christine. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Magpakita na kayo sa nanay! La! Gamit ni Crispin! Crispin! Anak ko! Hangin? Nandito mo bang anak ko? Hindi. Dahon? Nakita mo bang anak ko? Hindi rin. Puno? Nakita mo bang anak ko? Hindi rin. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo mga anak ko? Basilio! Crispin! Nasaan na kayo mga anak ko? Huwag kayong maingay, hindi kanya ng dalagang Pilipina sa kapanahonan namin. Tina, may ibig mamalihan. Magsipagdasal tayo. Victoria, maaari mo bang awitin ang kung di man nag-iisang dibdib? Pamanin, pero ayoko. Victoria, sige na. Maria Clara, maaari ka bang amaw? Ngunit, ang aking mga awitin ay malulungkot. Sige na, Maria Clara. Ay, God. Pasensya na, pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Naabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa inyo?
Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglipo po? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa aking hinaharap. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika nating Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglifiko ang wikang Tagalog? Maaari, higit na mabuti ang alpabetang Tagalog kaysa sa wikang Latin. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Matagal ko ng pangarap niyan. Pangarap ng isang baliw. Kabanata 34. Ang Pananghalian. Noong araw na iyon ay darating ang general at tutuloy sa bahay ni Kapitan Tiago. Magkakaharap na ng nanananghalian ang mga taga Santiago. Si Ibarra at ang alkalde mayor ay nasa magkabilang dulo ng hapag. Si Maria ay nasa gawing kanan ni Ibarra, samantalang sa kaliwa naman niya ang eskribano. Nasa hapag din sina Kapitan Tiago, iba pang mga kapitan sa bayan ng San Diego, mga pari, mga kawani ng pamahalaan at mga kaibigan ni na Maria Clara at Ibarra. Ang karamihan naman ay nagtaka dahil wala pa si Padre Damaso. Nag-uusap ang mga nasa hapag habang kumakain. Napag-usapan nila ang mga hindi pagdating ni Padre Damaso, ang kamangmangan na magsasaka sa mga kubyertos, ang mga kursong nais nilang ipakuha sa kanilang mga anak at marami pang iba. Maya-maya'y dumating na si Padre Damaso at ang lahat doon ay bumati sa kanya liban kay Ibarra. Habang inihanda ang serbesa ay nagsimula na ring patutsadahan ang pare si Ibarra. Sisingit sana ang alkalde sa usapang upan maiba ang paksa, ngunit ayaw mapapigil ng mayabang na pari. Tahimik lamang na nakikinig si Ibarra habang nagtitimpi. Tila nananadya naman si Padre Damaso dahil inungkat nito ang pagkamatay ng ama ni Ibarra. Sa pagkakataong ito'y hindi na pinalampas ng binata ang mga sinabi ng pari, kaya naman muntik na niyang ito saksakin. Mabuti na lamang at pinigilan niya siya ni Maria Clara kung kaya't bumalik ang kahinahunan at umalis na lamang ang binata. Kabanata 37. Kapitan General. Naging isang malaking biyaya ang pagdating ng Kapitan General. Maraming personalidad at mga pagkaraniwang mamamayan ang ninais na makita ang general. Humarap sa kanya ang mga pari na lubos ang paggalang ngunit malamig ang tugon sa kanila nito. Puring-puri nito ang pisikal na katangian at kalooban taglay ni Maria Clara sa kakinamayan nito. Saglit na magkausap si Maria Clara at Crisostomo Ibarra ngunit ramdam ng malamig ang pakikitungo ng dalaga. Namangha si Ibarra sa magiliw na pakikitungo ng makapangyarihang Kapitan General. Tinutulungan nito ang binata upang malutas ang mga suliranin nito tulad na ang pagiging ekskomunikado. Ilan sandali pa ay pinatungo na niya ito sa kwarto ng nobya upang lubos na makapag-usap. Malamig pa rin ang paramdam ng dalaga nang kumatok ang binata sa kanyang pinto. Kabanata 42. Ang mag-asawang Di Espadanya. Dumating sa bahay ni na Kapitan Tiago ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina Di Espadanya, kasama ang isang lalaking nangangalang Linares. Isang nagpapanggap na mediko si Don Tiburcio. Galing siyang Espanya ngunit di na nakabalik doon at dito na nakapangasawa. Dating tagalinis sa ospital si Tiburcio. Nang manirahan sa Pilipinas, naghirap ito. Nang mapangasawa si Victorina, niisip niyang magpanggap na doktor.
Alinsunod na rin sa payo ng ilang kaibigan. Nakabawi sa kabuhayan ang mag-asawa dahil sa dami na nagpapagamot sa kanya kahit huwad naman itong manggagamot. Agad na pinuntahan ni Don Tiburcio ang may sakit na si Maria. Pinulsuhan ito at sinabing nagpapagaling ang dalaga. Niresetahan ito ng liquin at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de sinaglosa. Ipinakilala naman ni Tiburcio kay Linares na nagbighani na sa dalaga. Maya-maya naman ay dumating si Damaso na kagagaling lang din sa karamdaman. Kabanata 43. Mga plano. Tuloy-tuloy sa silid ng dalaga si Padre Damaso. Nahalata sa mukha ang pag-aalala kay Maria Clara. Siya'y nananangis at sinabi sa anak na hindi ito mamamatay. Nagtaka naman ang lahat sa ipinakita ng pare at di nila akalain sa kabila ng magaspang nitong pag-uugali ay marunong pala itong umiyak at malambutin ang kalooban. Kanila ring naisipan na mahal ng pare si Maria Clara. Ilang sandali pa ay tumayo na ito at pumunta sa silong ng palag upang doon managhoy. Nang maibsan ang damdamin ni Padre Damaso ay sinamantala ito ni Doña Victorina at ipinakilala si Linares. Anang Doña, inaanak ni Linares ni Carlicos na bayaw ni Padre Damaso. Iniabot na rin ni Linares ang sulat sa pari kung saan nakasaad na naghahanap siya ng mapapangasawa at trabaho. Ayon kay Padre Damaso, madali lamang matatanggap si Linares dahil ito ay naging abogado sa Universidad Central. Sa usapin naman ng pangangasawa ay minungkahing kakausapin ng pare si Kapitan Tiago. Ito na may ikinalungkot ni Padre Salve. Samantala, si Lucas ay pumunta kay Padre Salve para isangguni ang marapat na katarungan para sa kanyang kapatid. Pilit na ipinapatulo ni Lucas ang kanyang luha at umarte pang tila kaawa-awa upang kahabagan siya ng pare. Sinabi pa niya na binigyan lamang siya ng 500 piso ni Ibarra kapalit ng buhay ng kanyang yumaong kapatid. Di naman natuwa ang pare sa ipinakitang kaartihan ni Lucas, kaya Kabanata 54. Walang lihim na hindi nabubunyag. Nagmamadaling nagtungo si Padre Salve sa bahay ng Alperes. Nang makarating sa bahay ay nagtuloy-tuloy itong pumanhik at malakas na tinawag ang Alperes. Lumabas naman ang Alperes kasamang asawang si Doña Consolacion. Hindi pa man nakapagsasalita si Padre Salve ay tumambad na agad ang reklamo ng Alperes dahil sa mga alaga nitong kambing na sumisira sa kanyang bakod. Ngunit sinabi naman ng pare na hindi siya pumunta doon para sa kambing. Nagbigay ito ng babala dahil may mangyayaring pag-aalsa na maaaring ikapahamak ng marami sa gabing iyon. Ang planong ito ay nalaman ng pare nang mayroong isang babae ang nagkumpisal sa kanya. Nagkaisa ang pare at ang Alperes na napaghandaan ang nalalapit na pagsulob. Humingi ng 4 ng Guardia Sibil ang pare upang magbantay sa kumbento. Ng mga oras ding iyon ay nagmamadaling pumunta si Elias kay Ibarra. Sinabihan ito na magmadaling umalis ng kanyang bahay dahil kalat na ang balitang may sasalakay sa kwartel at may isang nagsabi na binayaran ito ni Ibarra kapalit ng pagsali niya sa paglusob. Pinatulong ni Ibarra si Elias na pagsama-samahin ang mahalagang dokumento at nakita nito ang nakapirmang Don Pedro Ibarramendia. Tinanong ni Elias kung kaano-ano ni Ibarra ito. Laking gulat naman ni Elias nang malamang lolo ni Ibarra si Ibarramendia.
Si Pedro Ibarra Mendea ang lumikha ng matinding kasawian ng kanilang buhay. Tumindig si Elias sa harap ni Ibarra at saka mabilis na bumabat umalis. Kabanata 55. Ang pagkakagulo. Sama-samang naghahapunan sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Niyaya naman ni Maria Clara si Sinang sa harap ng piano. Hindi mapakali si Maria Clara sa paghihintay sa pagdating ni Ibarra. Nang sumapit ang ikawalo ng gabi, narinig ang tunog ng batingaw ng simbahan. Nagtayuan ang lahat sa sala at nagsimula ng magdasal sa pangunguna ni Padre Salve. Hindi pa man natatapos ang pagdadasal ay bumukas na ang pinto at siyang pumasok ni Ibarra. Tinangkapang lapitan ni Maria Clara si Ibarra ngunit biglang nakarinig ang lahat ng malalakas na putok sa labas ng bahay. Nagtago si Padre Salve sa likod ng haligi ng bahay. Walang tigil sa pagdadasal si Tia Isabel habang magkayakap sina Sinang at Maria. Nanatili namang kalmado si Ibarra sa kabila ng takot nito. Nagmamadaling pinapasok ni Tia Isabel si Maria Clara at Sinang sa kwarto. Hindi na rin nakapag-usap sina Ibarra at Maria Clara dahil na mabilis na itong umalis. Nang makarating sa bahay, agad na inutos na Ibarra sa kanyang tauhan na ihanda ang kabayong sasakyan nito. Kinuha niya ang lahat ng salapi at alahas at sinilid ito sa isang sako at isinuksok sa kabinete. Binitbit din niya ang larawan ni Maria Clara. Nagdala din siya ng 2 revolver at isang panaksak. Paalis na siya nang may narinig na sunod-sunod na katok ng kanyang pinto. Pagbukas ay nakita niya ang 3 gwardiya sibil na naparoon upang arestuhin siya. Di man alam ang rason sa pagkadakip ay sumama pa rin ng matiwasay si Ibarra. Samantala, gulong-gulo pa rin ang isip ni Elias nang malamang lolo ni Ibarra ang pinagmulan ng pagdurusa ng kanyang angkan. Pumunta ito sa bahay ni Ibarra ngunit malamang dinakip ito ng gwardiya sibil. Nagkunwari itong umalis pero ang totoo ay umakyat ito sa bintana ng bahay kung saan niya natagpuan ang mga salapi at alahas ni Ibarra, kasamang iba pang mga dokumento. Nakita rin niya doon ang larawan ni Maria Clara maging ang revolver at panaksak. Isinilid ni Elias lahat ng gamit sa sako. Nang paalis na ay may parating na gwardiya sibil kaya madali nitong kinuha ang gasera at winisikan ng mga gamit ng gas. Mabilis na tumalon si Elias sa bintana at nagsimulang magliyab ang bahay ni Ibarra. Nagpupumilit pumasok ang mga gwardiya sibil ngunit di naman pumapayag ang mga katiwala hanggang walang sinasabi ang among si Ibarra. Natinag naman ang mga katiwala nang makitang may dalang mga baril ang mga gwardiya sibil. Mabilis na pumanhik ang mga gwardiya ngunit wala silang natagpuan sa itaas, kundi ang makapal na usok hatid ng sunog. Patakbo silang nagbabaan nang makita ang dingding na tinutupok na ng apoy. Isang may kamag-anak na nanunungkulan sa pamalan. Diba? Dahil dyan, nakapaglabas-masok siya palagi sa loob ng palasyo ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita si Ibarra, ay naniniwala kong isa siyang filibustero. Nang pinsang kong Linares na sa'y bitayi. Huwag mo na sa aming paglihim, pinsan. Ikaw talaga ang tagapayo ng Kapitan at Clarita, Iya, ikaw talagang dinadalaw namin. Mawalang galang na po. Babalik po muna ako sa akin. Bueno, bukas nagaganapin ang kasal ni Linares at Maria Clara. Linares, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na iyong mapangasawa? Maria Clara, tinatanggap mo ba ang lalaking ito para iyong mapangasawa? Oo, Padre.
Huwag kang umalis, lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Kabanata 63. Ang Noche Buena. Noche Buena na ngunit lungkot ang makikita sa bayan kahit sa tahanan ni Kapitan Basilio ay wala ring kasigla-sigla. Si Sinang ay tumanggap ng liham buhat kay Maria subalit hindi niya ito binubuksan sa takot na malaman ang nilalaman. May kumalat naman balita na ang pagkakaligtas ni Kapitan Tiago mula sa bibitayin ay utang niya kay Linares. Nakarating na si Basilio sa kanilang tahanan, pero wala ang kanyang ina. Paika-ika niyang tilanton ang landas ng patungo sa tapat ng bahay ng Alperes. Subalit nang makita ni Sisa ang tanod, kumaripas ito ng takbo at agad naman na hinabol ni Basilio. Nang makita naman ni Sisa ang duguang ulo ni Basilio dahil sa binato siya ng alilang babaeng nasa daan, unti-unting nagbalik ang katinoan ng kanyang isip. Napatili ito ng malakas at biglang napahandusay sa ibabaw ng anak. Buong higpit na niyakap niya ang malamig na bangkay ng ina at napahagulgol ng malakas pa subsob sa ina. Nang mag-ang siya ng ulo, nakita niya ang isang taong na nagmamasid sa kanya.